dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nakalap ko na impormasyon na si Bato de la Rosa. Ayan, mga kababayan ko, si Manong Trillanes natin ay in-interview ng ating kumpare na gwapong-gwapo, opo, si paring Jojo Alihar. Oo, kumpare natin yan, mga kababayan. Oo, madalas naiimbitahan natin yan eh. Eto, mga kababayan ko, pakinggan nyo ho ang pahayag ng isang sundalo at isang makabayan na naging senador sa ating bansa. Pasok. Well, yun yung nakalap ko na impormasyon na si Bato de la Rosa, siguro within the next few months, may issue siya na warrant. Then, hopefully sabay or probably just a little later, si Bongo. Nakaw! Mga kababayan ko, ayan na nga ba sinasabi ko rito? Yan na sinasabi ko. Eto ho, dito na ho sila. Dito na ho sila, magtatapos ang kanilang karera. Bakit ho, mga kababayan ko? Bakit ko nasabi kanyo? Mga kababayan ko, yan na lang naman ang kumakapit kay Sara Duterte. Di po ba? So ngayon, kung mangyayari ho na hindi nila mapatalsik si Pangulo sa pamamagitan, mga kababayan, ng binabalak nila na maaaring sila ang mismong pumatay kay Pangulo, o dili kaya persahan nilang mapababa, kalad ka rin si Pangulo sa Malacanang. Mga kababayan, ito na ho yung kanilang kinatatakutan. Ang isunod ng ICC, si Jack Ma, at itong kalbo na senador, nag-iisa lang naman. Oo, di ba? Alam na alam nyo na kung sino yan. Nako, mga kababayan ko, yari talaga sila riyan. Oo, mauubos ang puwersa ng kadiliman. Hindi. Oo, ng kampo ni Duterte. Iisa lang yun, Boss Mike. Kadiliman at kampo ni Duterte. Isa lang yun. Ganun ba? Kita nyo, mga kababayan ko, O tapos, Antonio, Manong, Few months, may issue siya na warrant. Nako, ilang buwan na lang. Yan ba, mga kababayan, baka magpasko yung dalawa sa may ICC, ano? Mukhang magre-reunion yung tatlo. Sinong magre-reunion na tatlo, Boss Mike? Di si Digong na matanda, si Bato na kalbo, si Bongo na kamukha ni Jack Ma. Yaan, mga kababayan ko, ang mukhang mangyayari talaga. Grabe, mukhang kapag kami nalas-malas, mga kababayan, magpapasko sila sabay-sabay sa ICC. Nako, mga kababayan, sunod nyo na si Magalong. Oo, para meron ding ka-back to back. Sino? Si Bato. Oo, pwede naman Ito na. Then, hopefully sabay or probably just a little later, si Bongo. Kinakabahan na yung dalawa nito, mga kababayan ko. Kasi si Trillanes din naman ang naglabas na nahuhulihin na si Digunyo. Nagkatotoo Di ba? Evangeline Camilosa, Pink MA, Miras Channel, Di ba nagkatotoo? Delia Siacoco? Nagkatotoo yung sinabi niya na na huhulihin na si Digong, malapit na. Kita nyo, anong ginawa ng mga DDS noon? Kinakantsawan tayo. Kasi sinasabi daw natin huhulihin na si Digong. Bakit daw hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari doon? Mga kababayan, isang araw, nagulat na lang tayo, yung mga kapulisan, naghahanda doon. Saan? Sa airport sa Davao. Tapos yung mga kababayan, naghahanda rin dito sa Terminal 3 Airport sa Maynila. Aba, ano ba nangyayari? So mga kababayan, yun na pala yun. Inaabangan na si Digong mula sa Hong Kong, kung saan, mga kababayan, nais niya nang tumuloy na ang China. Sabi ni Xi Jinping hindi na kita kailangan, bakit pa kita kukup-kupin, Bibigyan mo pa kami ng problema rito?
Oo, bibigyan mo pa kami, dadagdagan mo pa kami ng kaaway. Kaya ayun, oo, si Nico, mga kababayan, cardiac si Digong, kaya no choice, umuwi yun, oo. Nung pag-uwi, mga kababayan, nakahanda na ho si General Torre. Paghanda ho ni General Torre, abay halos maghapon, mula umaga hanggang gabi. Binantayan si Digong hanggang nainis na eh. Sabi ni General Torre, ako'y naiinis na, kakalad ka rin ko na talaga yan. Nako, mga kababayan ko, nung narinig nila yung kakalad ka rin, mga kababayan, nang galaiti ho yung lahat yung mga DDS eh. Dito na ho. Sila yung kasi sila yung integral elements dun sa dun sa PJ case eh. Si Digong yung nag-uutos, si Bato yung nag-implement sa PNP, si naman yung paymaster dito sa kabila. Si Bongo. Mga kababayan, si Digong ang nag-uutos, si Bato nag-i-implement, si Jackma, mga kababayan, nakamukha ni Jackma yung kamukha ni Jackma, si Bongo. Siya naman yung mga nagbabayad. Ayun, tinamaan ng lintik. Di ba? Mga kababayan ko? Inggit ka? Inggit? Hindi ako naiinggit. Eto na. Kung sakali matuloy yan, magkakasama-sama sila doon. May common area eh. Nako! Bato, pinagtatawanan kayo ni Manong Antonio. Pinagtatawanan kayo. Oo, pinagtatawanan kayo. May common area daw doon. Sabi ni Manong Antonio. Sabi niyo, may common area doon. Pwede kayong magtagpo-tagpuroong 3. So, doon, pwede kayong mag-usap-usap, sabihin ng bawat isa, saan tayo nagkamali? Pakantayin nyo si Sarah. Pakantayin nyo si Sarah ng ganito. Saan tayo nagkamali? Yare, mga kababayan, Yare! Hindi ako naiingit. Eto na. May sila magkwentuhan eh. Uy, pahalig Jojo tingnan nyo, pinagtatawanan kayo. Pinagtatawanan kayo ng dalawa na to. Bato, Bongo, pinagtatawanan kayo. Boss Mike, may video na sinasabi si Jackma. Pagpatay ng 500K, pag nanlaban, nako, 1 million. Oo nga. Oo, sinabi niya yun. Ito na. I think built for 30 individuals yata yung detention center eh. Nako. So 6 lang yung occupied eh. Pagka so pwede nga sila. Magiging 8 na sila. Kung 6 lang ho yung occupied o 6 lang ho yung nagagamit sa 30, kung madadagdag si Bongo tsaka si Bato, 8 na ho, 8 na. Kung madadagdagan pa ho, doon po sa ibang mga general na mga kasangkot nila, etong sila Garma, etong sila Albayalde, marami pa hong iba dyan. Di, mukhang yung ICC pang Pilipino na lang, Ay, ang saya-saya. Puro Pilipino. Yung karamihan na nakakulong sa ICC. Punuin nyo ng mga DDS. Di ba? Si Jackma talaga ang nagbabayad. Sabi na Nognog Libayan. Talaga ba? Magluto. Palagi ko paglulutuin nila si Bato yan eh. Kasi magaling magluto ng inihaw yun eh. Hoy, Bato. Luto mo si Digong ng bulad, ha? Paborito niya yung bulad, di ba? Damihan mo ng sibuyas, kamatis. At suka, kalamansi. Hello naman sa medyo matabang yung bland yung pagkain. Totoo yun, mga kababayan ko.
Ang pagkain po sa Europa, alam nyo yan. Ano? Ang pagkain sa Europa, hindi nyo talaga matatagalan. Kakainin nyo ng 1 beses, 2 beses, yung pangatlong beses, magdadalawang isip na kayo eh. Ikukwento ko lang ano. Sa Europa, tama ako kasi. Sa Europa, hindi nyo talaga basta-basta magugustuhan. Hindi nyo talaga basta-basta gugustuhin yung pagkain nila. Oo! Abay, sa totoo lang eh. Puro tinapay, puro keso, at puro mga malalamig na mga processed food. Oo! Pag kinain nyo sa umpisa, oo, mukhang okay. Sa susunod na araw, okay. Sa susunod na araw, wala nang okay. Mga kababayan, ang sama na ng lasa eh. Kaya ang gagawin mo, halimbawa, naka-check-in ka sa hotel, hindi ka namang hihinayang mga kababayan dahil libre yung pagkain, one to sawa buffet. Dahil, syempre, hindi ka na masisihan, mga kababayan, maghahanap ka ng mga Asian food sa labas. Mga adobo, ganun. Mga biryani, yan, panlasang Pilipino, tanggap Pero talaga, yung European food, grabe. Hindi. Jung Paldas, pinapanood kita habang nagtatrabaho sa pasyente. Naku, boss, Jung Paldas, baka mamaya kung ano mangyari dyan, ha? Maging kasalanan pa natin. Maraming salamat. Europe. So, ito ngayon, tagaluto na si Digong. May tagaluto ka na, Digong. Huwag ka nang, kakantahan na lang natin, huwag ka nang mag-alala. Si Bato parating na. Merong ka ng tagaluto, merong ka pang tagamasahe, at merong ka pang tagahugas ng puwet. Diba? Mga kababayan ko, siyang ka pa? Inggitano! Hindi! Paano ka maiinggit sa isang taong nakakulong kahit ano pang dami ng pera nun? Hindi tayo maiinggit dyan. Diba? Hindi tayo maiinggit sa ganyan. Tandaan nyo. Pakinggan nyo ng buo. Well, yun yung nakalap ko na impormasyon na si Bato de la Rosa, siguro within the next few months, may issue siya na warrant. Then, hopefully sabay or probably just a little later, si Bongo. Sila yung kasi sila yung integral elements dun sa dun sa EJ case Si Digong yung nag-uutos, si Bato yung nag-implement sa PNP, si naman yung paymaster dito sa kabila. Grabe, Si paymaster. Bongo. Pero alam mo, kung sakali matuloy yan, magkakasama-sama sila doon. May common area talaga. May pwede sila magkwentuhan I think built for 30 individuals yata yung detention center So, 6 lang yung occupied Pagka so pwede nga sila magluto. Palagi ko paglulutuin nila si Bato yan kasi hello naman sa medyo matabang yung bland yung pagkain sa Europe. So, ito ngayon, may tagaluto na si Digong. May tagaluto na si Digong. Yehey! Hindi nga ako naiinggit. Paano ko maiinggit sa mga yan? Makukulong. Gusto mo ba ikaw na lang makulong ka rin? Hindi ganon. Ngayon, mga kababayan ko, puntahan naman natin ito mga kababayan, si Trillanes, binanatan na si Magalong. Eto. Questioning itong si Mayor Magalong. Eto na, mga kababayan ko. Magalong naman ang napagdiskitahan. Kaya ikaw, Magalong, makinig ka dyan. Makinig ka. Kung kabayanihan lang, hindi mo siya magagaya. Kung pagtataya lang ng buhay, tinaya niya. Kung kredibilidad lang, alang-alang sa bayan, ginawa niya. Lahat tinaya, pati pato. Ikaw, ano tinaya mo? Pati buhok. Ano pati buhok?
Eto na! Mga kababayan ko, ha? Magalong ay binanatan ni Trillanes. Pasok! Why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, nung 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Oo. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, 36 billion daw yung budget. Tapos 10% lang daw ho yung ginagastos, mga kababayan ko. Hindi ako maiinggit sa ganyan. Diyos ko! Oo, sinasabi ko na hindi ako naiinggit. Ako yung taong ayaw sa pera. Di ba? Oo, Catherine Galpo, tinaya. Tuloy. identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Ah. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kita nyo? Abe, yun naman pala mga kababayan ko. Kaya pala hindi na humabanggit ni Magalong na mayor ng Baguio na kamakailan mga kababayan, nag-travel. Oo, mukhang travel lang ang inasikaso. Kasama si Benz Dizon, ayun ho mga kababayan Oo, ginawa pang sangkalan yung pagiging relevant sa ICI. Di ba? Ngayon po pala mga kababayan, iba pala ang lakad ni Magalong. Bukod sa chismoso, mga kababayan ko, namimili pa ng kung sino lang ang iimbestigahan. Tindi mo! Oo, tindi mo talaga. Tataka ko, why are you crusading about it now Oo nga. when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Kaya nga, kita mo? Ayan binisto ka Noong panahon pa ni Duterte pala, alam mo na meron nang kumikita sa rock netting na sinasabi mo. 36 billion, 10% lang yung ginagastos. Kamo. Nung tumungtong si Pangulo, bakit wala na kaming marinig mula sa'yo? Yan ang ipaliwanag mo. Hindi yung puro chismis lang kalbo ang alam mo. Hindi. Si Bato yun, Hindi lang puro chismis, panutya ang alam mo. Ganon! Ano na, panutya? Puro ka lang chismis, sagutin mo yung sinasabi ni Trillanes. Grabe to, mga kababayan ko, 36 billion, sabi daw ni Magalong. 10% lang yung ginagastos. Grabe yung kita. Kung sa flood control, mga kababayan, kumikita si congressman, senador, 25 to 30%. Mga kababayan ko dito, sa panahon ni Digong, 90% kinakakong. Grabe, kinakakong mga kababayan. Ayon mismo daw di umano, galing yan sa bunganga ni Panutya. Mga kababayan ko. Tindi. Puro ingay lang puro ingay lang si Panutya eto na. Di ba? Bakit hindi ka nagsasalita noon? Ano ba to? Ngayon lang sumulpot. Alam ko hindi. Memory. Yun. Tapos up to now, hindi na sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kumbaga, kita nyo mga kababayan ko, ito yung sinasabi ko sa inyo Itong si Magalong mga kababayan, nilagpasan yung mga Duterte. Hindi ako nagnakaw. Ayos to Di ba? Yun na nga mga kababayan Biruin mo. Bakit mo nga naman nilagpasan yung Davao City? Hindi ako nagnakaw. Tama na! Baka mamaya, magalit na naman yung best friend! Oy! Best friend! Oy! Di ba? Nandiyan ba si Nognog Libayan?
Iniwasan yung Davao City, mga kababayan ko. Iniwasan yung Davao City ni Magalong. Baka mapikon. Peace tayo, ha? Peace tayo. Tanda mo, pag nagkita tayo, peace tayo. Bakit? Pag sinabing peace, kasi may kalbo. Di ba? Di ba? Ganun yun nung araw. Yung sino nakaalala? Nung araw, di ba? Peace. Kalbong panot. Di ba ganun tayo? Di ba ganun tayo nun? Sino nakaabot nun? Peace. Kalbong panot. May ganun tayo nung araw eh. Kaya, peace tayo, Magalong. Ay, ako. Di ba? Yun. Pendong panot. Di ba? Hindi ba pwedeng Magalong panot? Ganun. Di ba pwedeng ganon? Hindi ba pwedeng Magalong panot? Peace tayo. Eto na. Eto na. Ito na. Okay na. Pasok. Trillanes. Ulitin mo nga. Dito na tayo. Nasaan na ba tayo? Nagtataka ko, why are you crusading about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Di ba? Bakit hindi ka nagsasalita nun? So, mga kababayan, manamimili lang ho talaga si Mayor Magalong. Mayor, mahihina yung mga bata mo eh. Hindi ka kayang ipagtanggol, Mahina. Pauwiin mo na lang, Dito. Eto, Mayor, sinasabi ni Trillanes, panahon pa ni Digong, alam mo na may kalakaran na ng pangdarambong sa pera. Bakit doon hindi ka nag-ingay ng katulad ng ingay mo ngayon? Yan ang tanong. Bakit? Dahil natatakot ka kay Digong? Yun lang naman yun, mga kababayan eh. Takot, oo. Urong ang itlog kay Digong ni Magalong, ganun lang mo yun. Bakit to, di ba? Wala tayong marinig sa kanya nun. Ayon kay Trillanes mismo, noong panahon ni Digong pinagkukwentuhan nyo na to. Di ba? Grabe. Ano ba to? Ngayon lang sumulpot. Alam ko hindi. Memory. Yun. Tapos up to now, hindi na sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kumbaga, sabi ko, you cannot be independent. Teka, binisita tayo ni Atty. Nuevo. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, kay Atty. Rene Nuevo. Bueno, sorry. Atty. Rene Bueno. Mga kababayan karotarian ko ito. Hindi ka, walang inggitan sa Rotary. Walang inggitan. Ano ba yun? Sa mga hindi pa ho nakasubscribe kay Atty. Rene Bueno, na hinahamon ng duelo. Libayan, hinahamon mo to ng duelo. Di ka ba nahihiya sa sarili mo? Mahiya ka nga muna. Ipagtanggol mo muna si Magalong dito sa mga akusasyon ni Trillanes. Ayon mismo kay Trillanes, noong pang panahon ni Digong na iniidolo nyo ngayon ay sobra-sobra ang pandarambong. Di ba? Pero may ginawa ba? Nahihiya ako kay attorney. Si Magalong! Wala mga kababayan. Walang ginawa. Di ba? Hindi maipagtanggol yan, mga kababayan. Thank you, attorney. Kita-kita tayo soon. Ito na, mga kababayan. Yan, kung Duterte supporter ka. Yan, oo nga. Tama naman. Dahil hindi, pamilya de Duterte ang Davao Occidental. Sabing ganon, nako. Nilagpasan ho yung pong Davao City na ngayon, mga kababayan, hindi ho nilagpasan. Kawawa ho naman, Hindi ho nilagpasan ng mga lindol yan.
Ha? Hindi ho nilagpasan. O, kawawa naman. Mag-ingat ho kayo dyan, mga kababayan ko, ha? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!